di ba? May para limot ko kung sino yung nag-request ng content tungkol sa bagong gawa ng SM Ecoland, no, Annex. So pwede comment niyan sa comment box kung ito bang annex or extension ni SM Ecoland ay siyang dahilan bakit ma-dethrone si SM Lanang as premier. If yes, no, basta pa-comment diyan kung yun ba yun yung tawag nito. Yun ba yung rason? So baka hindi, no, baka sa sales, baka sa performance, baka hindi na meet yung yearly annual quota ni SM Lanang Premier kaya tinanggalan siya ng pangalang Premier, no. Para bagang si City Hall, di ba? Kapag hindi ka consistent na makapag-remit ng iyong annual revenue na dapat sa isang syudad, tatanggalan ka ng titulo bilang city, di ba? So baka ganun si Premier, no, sa mga SM. So please let me know. So ngayon dito tayo, kita niyo naman SM Ecoland. Meron ako nung dating nasa kumpanya pa ako, siyempre may mga bossing tayo na mga taga main office, taga Manila. Kapag sinabing Davao, wala sila kagad na may isip, no, kundi SM Davao. Maganda daw SM Davao dito, pinupuntahan kagad nila, pinapasyalan. So gano'n naman talaga kapag pupunta tayo sa mga malalaking syudad, no, agad na pinupuntahan natin ay yung mga shopping malls. So dito sa Davao, napakadaming shopping malls within the city, within Poblacion District. So kasama itong SM Ecoland. Diba, SM Ecoland is belong siya sa Barangay Bukana, which happens ang Barangay Bukana ay pasok pa siya sa mapa ng Poblacion District. So ano nga ba yung nasa Poblacion District ng mga shopping malls na naglalakihan? Siyempre itong SM Davao, SM Ecoland, Quezano Mall of Davao, Abrisa de Ayala, NCCC, BP Plaza, all this mall in Mindanao. Tapos Quezano Grande, Ilustre, sama na natin yun, malaki din yun, no? Ngayon nga lang medyo pumangit na siya kasi pinaglumaan, wala ng renovation na gaganap. Wala silang ginawang pagpapaganda. O nga pala, parang ayaw ko nang pumunta doon, no, at maulan. Tsaka i-recommend ko na lang yung may drone, si The Nature Adventure. Ayun, meron siyang mga vlog kasi na dito sa SM, no, na meron siyang drone na gumagamit siya. Maganda kasi may drone siya, makakuha talaga yung aerial. Tayo kasi nakapag-shoot lang tayo ng mga aerial shots, aerial view sa Davao or kahit saang lugar sa Pilipinas na napupuntahan ko natin. Kapag ako ay nasa mga high-rise building nakatayo, di ba? Like for example, nasa mga condominium, yan, or sa mga highlands area, mga elevated area. For example, pupunta ako ng Jack's Ridge or pupunta ako ng nasa hilltop, no, sa Langob. So doon lang bigay sa inyo ng aerial shots sa Davao, aerial view. Siyempre kapag nasa Island Garden City of Samal naman, so tsaka na ako makakapagbigay sa inyo ng view. So hindi ko na hindi ko na siguro pupuntahan yung bagong gawa, yung or under construction pala. Basta yan lang ang tinatanong ko sa inyo, no. So please pakisagot diyan sa comment box kung ang rason ba bakit ginawang tinanggalan ng titulo na Premier si SM Lanang dahil sa laki, di ba? Pag sinabing Premier, may nagsabi naman sa akin, yun nga lang, pasensya na ho kung sino ka man, nakalimutan kita sino ka, na ang pag sinabing Premier is mas malaki di hamak, no, kumpara sa mga SM na hindi Premier. For example, yung mga boutique, no, yung mga tindahan. For example, yung SM na dito sa may Ecoland, ang mga sabihin natin mga pin shop, mga bins, for example, ayan mga Miniso, mga Levi's. So yung mga brand na yon, yung mga boutique na yung mga tindahan na yon sa SM Ecoland, doble ang laki ang size, lawak doon sa may SM Ecoland, SM Lanang, di ba? Kaya siya tinawag na Premier. So
if that's the case, so possible na yan ang ground for dethroning SM Lanang Premier sa pagiging Premier, no? Kaya hindi na siya Premier, SM Lanang na lang siya. SM Lanang Davao City. So if that's the case na sa size nagmamatter yung pagiging Premier mo, so ito na yung magiging Premier, no? So SM Davao Premier, SM Ecoland Premier. Yan na siguro yun. Interesting. Interesting. Hindi kasi may nakita kong ano, luxury. Minsan. So, ayun, oh. Yan ba yung ano, rason bakit ang SM Lanang ay madethrone as Premier? Yung dalawa, ano kaya yung ano? Kasi hindi naman sila BPO, no? Hindi naman sila call center agents. Baka meron silang chinik lang. Oh. May sasakyan sila, yung matandang babae, tsaka yung mayroon siya kasamang driver niya, anak siya siguro yun. So, parang may pinuntahan sila dito, tapos bumalik din. Hindi ko alam. Sige, punta na tayo dito sa ano, likodan. Kasi sa mga hindi na nakakaalam, o sa mga nakakalimot na dyan, itong SM Ecoland, ano to siyempre pakwadrado naman talaga ang SM sa Davao City, Ecoland, no? So, apat ang kanyang ano, diba? Yung kanyang hitsura. Ito yung sa frontal niya na area ay highway, Quimpo Boulevard. Tapos doon naman na side ay ang Tulip Drive. Tapos syempre yung ano, Teleperformance call center, no? BPO. Tapos dito naman na area, ano to dito? Kanto dito, yung may tawag na ito, yung may terminal na mga van papuntang Cotabato area. So yung dalawang tao kanina, yun nga magnanay siguro yun, bumalik sila, no? So baka meron silang pupuntahan siguro. Duda ko doon, no? Estimate ko doon baka sasakay sila ng ano, van. Bakit sila bumalik? Kasi binabaybay nila to. Nung sa isang video ko kanina, kung napansin nyo, tsaka itong video na to pangalawa ngayon, nakuha ko sila, nahagip ko sila ng camera. Bumalik sila, no? So akala siguro nila meron pang madadaanan dito. At ako rin, akala ko rin meron. Pero parang meron nga siguro, tingnan natin. Ay, wala nga. So wala nang madadaanan. Ayun, nakaharang na. Sabihin bawal na yan siguro daanan. Bawal ang daanan. May harang. So ito dati daanan to dito. May mga parkingan din. Pero ito talaga yung lugar na to is dati itong ano, terminal para dahan ng tawag dyan, van bound for Cotabato provinces. Ngayon wala na, oh. Talagang tinanggal na siya. I mean tinakpan na, tapos wala na yung lahat. Minsan nagpa-park pa yung mga sasakyan dyan, di ba, sa gilid kapag kapunuan dun sa likod ng parking space. So yun lang, apat na ano, kasi pakwadrado naman ang mga SM maliban sa SM Seaside sa Cebu na pabilog yung ano nila, SM. So dito ay kwadrado. So yun nga, Quimpo Boulevard, tapos Tulip Drive, tapos parking space, parking lot na ginagawa nga event center nila kapag may mga pakonserto minsan. Tapos ito nga, terminal, no, ng papuntang Cotabato. Ngayon wala na, van. Tapos may mga parking space din syempre, no, malaki. So, yan lang. Lifestyle. Ang dami mga mga gusali. Ang dami mga son to rise talaga. Or rising. Kung hindi man son to rise, at least rising na mga high-rise building and mid-rise building. Pero matalas talaga mga high-rise na. Basta kapag nung binasa ko nga, kahit kayo naman, kahit basahin nyo dyan sa Google, no, sa mga di nakakaalam, hindi particular sa mga building-building, hindi pamilyar. So, tingnan nyo na lang, no, yung difference or classification ng low-rise, mid-rise, and high-rise building. So, pagka sinabing 4th floor below, 5th floor, no, 5th floor pababa. So, ano yan, sa classification, classified siya as low-rise building.
Mid-rise building naman 6 to 9 floor or 6 to 8 floor. Tapos 9 floor pataas, so yun na yung high-rise na yun, mga buildings. SM City Davao. Diba, okay na siguro tong ginawa natin na vlog. Hindi ko na pupuntahan. Basta I suggest, no, si The Nature Adventurer. The Nature Adventure. Basta The Nature. Meron siyang drone. Dito kasi sa Davao, ang alam ko dito na nagva-vlog sa mga updates sa mga construction talaga madalas, ha. More on updates, no, sa Davao, mga construction. Ako kasi saibit-saibit, singit-singit lang naman eh. So, si number 1, si Romeo Sabaldan. Ayan. Tapos, si Lakbay Pangarap, si Tito Tans, si Ruel P. Yun, napapanood ko yung si Ruel P. Magaling din yun, no? Tapos, sino to? Si RPV Moto Vlog. Shout out. Tapos, kay The Nature Adventurer. Ayan. Sino pa ba? Meron ba ako hindi nabanggit? Madami. Kuya Dayo, yun. Siyempre, di makakalimutan yan. Kuya Dayo, no? Shout out. Wala, hindi ko napuntahan si Kuya Dayo. Dapat, no, pupuntahan ko sana sila sa hospital nung na-admit yung kanyang misis. Kaso, ano bang problema nun? Parang nag-out of town yata ako nun. Kasi hindi siya nakapag-reply nun. Tapos, parang bala ko doon dadaan na lang sana. Pero sige lang, sana okay na yung misis niya, no, Kuya Dayo. Sana okay na. Wala na problema. Fully healed na sa kanyang sakit. You know, under construction. Wala akong nakitang dito, master plan nila kung anong itsura na pagkatapos, no. Yan lang, Quinpo Boulevard. So, ayan. Sige, thank you sa panonood dyan. Basta SM, maganda. Ang iba kasi mga SM, di ba, pinaglumaan. Ibang mga SM sa lugar sa Pilipinas, pinaglumaan. Pero dito sa Davao, talagang pinapaganda. Nire-renovate. Siyempre ba naman, ikaw ba naman ang metropolitan ka, di ba? Nagiging metropolitan na yung Davao City, tapos hindi mo ba pagagandahin yung yung mall? Siyempre, re-renovate mo yan. Or else, mapag-iwanan ka. Ang dami kayang mga kompetitor ngayon sa Davao ng mga shopping malls. Sa Talosia Mall, di ba? Mga Ayala Mall, diba? Baka marami pang pupunta dito. So, yan lang. Wala pang tao dito kasi ang oras ay alas 6:26 pa lang. Bye-bye and ingat.